Bago po ako magsimula, binabati ko po ang lahat ng tatay. Happy Father's Day to all of you. Ating pong palakpakan ng Panginoon sa buhay ng lahat ng tatay sa church na ito, even sa ating mga pamilya at sa lahat po na nanonood sa ating FB live streaming at sa ating YouTube channel. Okay? Sa oras na ito ay nais ko po kayong dalhin sa Hebrew chapter 12, verse 7 to 11. Hebrew chapter 12, verse 7 to 11. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinuwid ng kanyang ama? Kung ang pagtutuwid na ginagawa ng lahat ng anak ay di gawin sa inyo, hindi kayo tunay na anak, kundi mga anak sa labas. Verse 9. Tangi riyan, pinarurusahan tayo ng ating mga ama sa laman, at dahil dito'y ginagalang natin sila, hindi ba lalong nararapat at tayo pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu upang mabuhay tayo? Verse 10. Sa loob ng maikling panahon, itinutuwid tayo ng ating magulang ayon sa inaakala nilang mabuti. Ngunit, itinutuwid naman tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Last verse. Habang tayo itinutuwid, hindi tayo tutuwa kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Ang Diyos ang magpala sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang makapangyarihang salita. Dito po makikita po natin yung context na itinutuwid ang mga tunay na anak. Pero minsan ang pagtutuwid at pagdisiplina ay hindi nagugustuhan ng maraming anak. Pero sabi nga po ng ating binasa sa Hebrew chapter 12, kung hindi ka itinutuwid, hindi ka tunay na anak. Baka ikaw ay anak sa labas. Pero minsan hindi ikinatutuwa ng maraming anak ang pagtutuwid, ang pagdisiplina para siya'y mapanuto. Pero tiisin daw po natin ang bawat pagkakataon at pagdidisiplina para patuloy sa maikling panahon. Maranasan po natin ang isang buhay na punong-puno ng kapayapaan at may kabanalan. Kaya po makikita po natin dito ang context between son and fathers. At sa oras na ito, mga kapatid, ang ating pong topic na pag-aaralan ay aking pong pinamagatan, the three kinds of father. Meron pong tatlong uri na ama. Minsan nakala po natin ang ama po ay iisa lang o dalawa lang. Tatlo po ang klase ng ama. The three kinds of father. Number one is Heavenly Father. Siya po yung napakahalagang Father, Ama natin na nasa langit, ang ating Diyos. And then second po ay yung ating tinatawag na Father in Faith. Ito po yung ating mga ama sa pananampalataya. Yung mga ginamit ng Diyos para po tayo ay magkaroon ng tamang pagkaunawa, tamang pananampalataya, tamang relasyon. Yung mga ginagamit ng Diyos para po tayo patuloy na akayin, patungo sa pagsunod at tamang landas. Ito po ang tawag po dyan, sila po yung mga Father in Faith. And then yung po ikatlo, ito po yung ating mga biological father. Ito po yung ating mga tatay na kung saan sila po yung ating magulang. Kaya ito po yung tinatawag na three kinds of fathers. Okay, ngayon, ano po ba ang sinasabi ng Bible sa mga iba't ibang uri ng tatay o ama? Number one, ano ang sinasabi ng Bible about sa ating po mga biological father o yung ating mga magulang? Ano po yung sinasabi ng Biblia? Okay. Number one, ito po yung
mariin na binabanggit ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Para po sa ating mga biological father. Obey and honor your father. At kasama na rin po dyan ang ating mga nanay. Ito po ang kauna-unahang utos na mababasa po natin mula pa po sa Lumang Tipan. In the book of Genesis chapter 20. This is the first commandment from God. Bagamat ito po ay nasa lumang utos, pero makikita po natin yung pong 10 utos sa Bible, applicable hanggang ngayon. Mula po sa Lumang Tipan, ito po ay isa po talagang napakahalagang utos, isinulat sa 2 tapyas na bato ng Diyos. At ito po ay talagang ang Diyos ang nagbigay kay Moises. At kapag ito po ay sinunod ng mga Israelita, ng mga mananampalataya until now, ay merong pong mangyayari sa buhay ng bawat isang tunay na sumusunod sa Diyos. Sapagkat sagrado po ang utos na ito. Sacred. Napakahalaga sa Diyos na kailangang ito'y masunod. Hindi lang panlumang tipan, kundi magpahanggang ngayon. Tingnan niyo po, in the book of Exodus chapter 20 verse 12. Honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. So makikita po natin na sa Lumang Tipan pa lang po ay napakahalaga po ang utos ng Diyos na igalang ang mga magulang, ang mga tatay, ang mga nanay. Respect and honor ang nais ng Diyos. Hindi dapat lapastanganin. Hindi dapat binabastos, binabaliwala. Sagrado po ang utos na ito. Ito po'y nakapaloob doon po sa tabernacle at nakalagay po sa kabanal-banalang lugar ng templo. At ang nakalagay lang po doon ay yung 2 tapyas na bato na kung saan nakasulat ang 10 utos. Kaya hindi po pwedeng sabihin ang 10 utos na ito na ibinigay ng Diyos kay Moises na isinulat niya sa 2 tapyas na bato ay babaliwalain natin sapagkat tayo po ngayon ay nasa new generation. Kaya po mga kapatid, para po sa ating mga tatay na literal, mga magulang, ang sinasabi ng Diyos sa kanyang salita, honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Kapag iginalang nyo ang inyong mga tatay, ang inyong mga magulang, pahahabain ko ang inyong buhay sa lupain na ibibigay ko sa inyo. Mayroon pong kalakip na pangako ang bawat isang susunod na mga anak kapag ating pong iginalang ang ating mga tatay, ang ating mga nanay, ang ating mga magulang. Ang ibig sabihin po ng paggalang ay hindi lang po yung salitang po, at opo. Malalim po ang nais ng Diyos na maipadama natin paggalang sa ating pong mga tatay sa laman, sa ating pong mga magulang.
Sapagkat ang tunay pong paggalang ay yung minamahal mo ang iyong mga magulang, ang iyong mga tatay. Hindi mo nais na bigyan ng sama ng loob. Gusto mo lagi ang iyong tatay at mga magulang ay binibigyan ng kasiyahan. Ito po ang nais na makita ng Diyos sa bawat isang anak, kung papaano nilang tinatrato ang kanilang mga tatay at mga magulang. Tingnan niyo po sa Bagong Tipan. Puntahan natin ang Bagong Tipan sa Ephesians chapter 1, chapter 6, verse 1 to 3. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong mga ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako, verse 3, ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Ito po ay nasa Bagong Tipan na, mga kapatid. In the book of Ephesians chapter 6, verse 1 to 3. Lahat ng mga anak ay inuutusan ng Diyos na dapat sumunod sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga ama, sa kanilang mga ina. Alang-alang sa Panginoon. Kaya mo susundin, kaya mo igagalang, kaya mo mamahalin ang iyong mga magulang. Hindi para sa ibang tao, hindi para sa iyong sarili, kundi para sa Panginoon. Sapagkat ito ang ikasisiya ng Panginoon. Sapagkat siya ang may utos. Honor your father and your mother. Upang humaba ang iyong buhay sa lupain na ibibigay sa iyo ng Diyos. At dito makikita po natin sa Ephesians chapter 6 verse 3. Matapos po nating sundin na igalang, sundin, mahalin ang ating mga magulang, ang ating mga tatay. Giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Sa mga nagnanais na guminhawa ang buhay, mag-prosper ang buhay. Ang isa po sa sekreto, kailangan po natin igalang, sundin, mahalin, irespeto ang ating mga magulang, ang ating mga tatay, sapagkat yan ang nais ng Panginoon. Nakalulungkot, maraming anak kapag meron na pong sakit yung magulang, tsaka doon po ipinapadama yung kanilang pagkalinga. Maraming anak kapag nakahiga na po sa kabaong yung pong magulang, yung pong tatay, saka po siya palahaw ng palahaw. Saka po siya iyak ng iyak. Kung kailan po inuhulog na po doon sa libingan, saka po siya nagtatampisaw. Saka po siya gusto talagang sumama doon sa libingan. Ganyan po ang madalas na senaryo na ating pong masasaksihan. Nakalulungkot sa panahon na nabubuhay ang maraming magulang, ang maraming tatay, pero wala pong ginawang effort ang maraming anak para sundin, para igalang, para irespeto, para mahalin ang ating mga tatay, ang ating mga nanay. Kung kailan nasa huling yugto na po ng buhay, saka po nag-iiyak, saka po humihingi ng tawad, saka po nagtatampisaw, nagpapalahaw. Habang buhay ang ating mga magulang.
habang buhay ang ating mga tatay at mga nanay. Samantalahin po natin ang pagkakataon. Ipadama po natin sa ating mga magulang ang lubos na paggalang, pagrespeto at pagmamahal, sapagkat iyan ang nais ng Diyos na makita sa ating lahat. Sapagkat mga kapatid, napakahirap ang mawala ang ating mga magulang. Mahirap na dumating sa point ng buhay natin, wala na po tayong magulang. Wala ka na pong mapaghingahan. Wala ka na pong mapagsabihan. Habang buhay, habang malakas ang ating mga magulang, ibigay natin yung the best. Best effort, best respect, best honoring, best love, sapagkat kaya natin ito ginagawa hindi lang para sa kanila, kundi para sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, mapalad po tayo kapag buhay pa ang ating mga magulang. Mapalad po tayo kapag nariyan pa ang ating mga magulang, sapagkat napakalaki ang pagkakataon na makabawi po tayo. Maraming mga magulang sila po'y hindi lang kumikibo, pero sa bawat pagbabaliwala, sa bawat pangit na reaksyon at salita, ito'y nakatimo sa puso at isip nila at nagbibigay ng sobrang kalungkutan sa kanila, sa kanilang mga nararanasan, sa kanilang mga anak, na sa kawalang galang, kawalang respeto at hindi ipinadarama ang malalim na pagmamahal. Ang tunay na respeto at paggalang ay hindi po sa pagsasalita ng po at opo. Ang tunay na paggalang at respeto ay hindi sa pamamagitan ng ating mga ibinibigay lamang sa ating mga magulang, kundi kung papaano mong tinatrato ang iyong tatay, ang iyong nanay. Papaano mo pinapahalagahan at pinapadama sa kanya ng iyong tatay, ng iyong nanay o mga magulang ay talagang mahal mo, hindi lang sa salita, hindi lang sa isip, kundi higit sa lahat, sa puso at sa gawa. Kaya mga kapatid, kapag nakita ng Diyos ang ating malalim na paggalang, pagmamahal at respeto sa ating mga tatay at sa ating mga magulang, ang sabi ng Diyos, pagiginhawahin ko ang iyong buhay dito sa lupa. Kung bakit maraming mga anak hindi makaranas ng kaginhawahan, hindi makaranas ng tunay na kaligaya at kapayapaan sa buhay, i-check po natin yung ating mga sarili. Baka po yung ating mga magulang ay laging napipighati, laging luwaan, laging sugatan doon sa kanyang damdamin na hindi lang siya kumikibo. At iti nakikita ng Diyos. Pansinin niyo po ang mga anak na sobrang ipinadama ang pagmamahal, paggalang at respeto at pagpapahalaga sa kanilang mga magulang. Tingnan niyo po ang ating kapaligiran. Ito yung mga anak na sobrang pinagpala ang kanilang mga buhay. Ibiniles ang kanilang mga buhay. Bakit po? Kasi po may kalakip na pangako ang bawat isang mga anak na tunay, nagagalang, magmamahal, magpapahalaga sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga tatay at mga nanay. Giginhawa ang kanilang buhay
na may kalakip na kapayapaan rito sa lupa. Yan ang sinasabi ng Diyos patungkol sa ating mga tatay o mga magulang. Second point, ano ang sinasabi ng Bible about sa ating mga father in faith? Sino po ba yung ating mga father in faith? Ito po yung mga tao na ginamit sa atin. Ito po yung mga tao na ginagamit ng Diyos in spiritual aspect. Sila yung ginagamit ng Diyos para tayo patuloy na turuan, patatagin, lumalim at makakilala ng lubusan sa Panginoon. Sila yung sinatawag na father in faith. Kaya nga sabi ni Pablo, kahit maging 1,000 ang inyong mga tagapagturo, pero isa lang ang inyong ama sa pananampalataya, ako yun. Naglalabas po ng saloobin si Pablo sa maraming mga naturuan niya ng mga mananampalataya na tinalikuran siya, iniwan siya. Pero sinabi ni Pablo, ako ang nagpundasyon ng tamang pananampalataya sa inyo. Bagamat ngayon iba na ang inyong mga pinakikinggan na mga maling turo, pero ako ang tunay na ama ninyo sa pananampalataya. Ito ang sinasabi ni Pablo. Kaya ano po ang binabanggit ng Diyos patungkol sa mga father in faith? Ito po yung second kind of father. Respect and love your leader. The same. Kapag po ang pinag-usapan ay father, kapag ang pinag-usapan po ay tatay, lagi po ang gusto ng Diyos. Itong mga tatay na ito, itong mga father na ito, ay worth it na tumanggap ng respeto, paggalang, pagmamahal. Ito lagi ang prinsipyo ng Diyos kapag pinag-uusapan ay father o tatay. Kanina, yung mga tatay, yung mga nanay, ang nais ng Diyos, sila'y lubos na igalang, sila'y lubos na irespeto, sila'y lubos na mahalin, sila'y lubos na sundin, sapagkat ang gagawin ng Diyos sa bawat isang anak na re-respeto, gagalang at magmamahal ng tunay, pagpapalain ng Diyos ang mga buhay nila dito sa lupa. Ikalawa, ito yung mga father in faith. Respect and love your leader. In the book of 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 to 13, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ipinamamanhik namin mga kapatid na igalang ninyo ang mga nagpapagal para sa inyo, ang mga pinili ng Diyos upang mamahala at magturo sa inyo. Verse 13, pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig. Sa kanilang gawain, magsama-sama kayong mapayapa. So makikita po natin dito yung context na inuutusan po ang bawat isang mananampalataya. Inuutusan po ang bawat isang Kristiyano. At ang inuutos po sa lahat ng Kristiyano, sa lahat ng mananampalataya na tumanggap sa ating Panginoon, ipinamamanhik namin mga kapatid na igalang ninyo ang mga nagpapagal para sa inyo, ang mga pinili ng Diyos upang mamahala at magturo sa inyo. Last verse, pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig. Kaya po makikita po natin, ito yung ikalawang uri ng father. Father in faith. Ito po yung mga lingkod ng Diyos na hinirang, pinili at tinawag ng Diyos para tayo po ay turuan, para tayo po ay hubugin, para tayo po ay akayin papalapit sa pagsunod sa Panginoon. Ang nais ng Diyos
ang nais ng Panginoon sa mga tinawag at hinirang ng Diyos at pinili ng Diyos para pamahalaan tayo, para hubugin tayo, para turuan tayo. Sabi po niya, pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig. Kaya mga kapatid, the same. The same po ang sinasabi ng Diyos patungkol sa ikalawang uri ng mga tatay o mga ama. Lubos na paggalang at pag-ibig. Kapag ginawa natin to, sabi ni Lord, anuman ang ginawa nyo sa pinakahamak na lingkod kong ito, ito'y sa akin ninyo ginawa. Maliwanag po ang binanggit ng Panginoon, ng ating Panginoong Hesus, na anuman ang ating ginagawa, anuman ang ating ipinadarama, anuman ang ating ipinakikita sa mga lingkod ng Diyos, sabi ng Panginoon, ito'y sa akin nyo ginawa. Kaya po, napakaliwanag na lahat ng ating ginagawa sa bawat tinawag at hinirang ng Diyos, ito'y sa ating Panginoon natin ginagawa. Sinakta natin ang mga hinirang ng Diyos, ang Panginoon ang ating sinasaktan. Binastos natin ang mga hinirang ng Diyos, ang Panginoon ang ating binabastos. Minahal natin ang mga hinirang ng Diyos, ang Panginoon ang ating minamahal. Sapagkat siya ang may sabi, anuman ang inyong ginawa sa pinakahamak na lingkod kong ito, ito'y sa akin nyo ginawa. Kaya mga kapatid, yan po ang binabanggit ng Panginoon sa kanyang salita patungkol sa ikalawang uri ng mga tatay o ama. 1 Corinthians 16 verse 16, kayo'y pasakop sa mga tulad nila at sa sino mang gumagawa at nagpapagal kasama nila. We need to submit the authority. Ito ang nais ng Panginoon. Ito ang sinasabi ng Diyos sa mga hinirang, sa mga tinawag na lingkod ng Diyos. Sabi ng Panginoon, pasakop kayo sa mga tulad nila. Kaya po mga kapatid, ito ang sinasabi ng Panginoon para po sa ikalawang uri ng father, ang ating mga fathers in faith. At ang ikatlo, ito po yung pinakamahalaga. Ito po yung tunay na father, higit sa lahat. Yung ating Ama sa langit. Yung Heavenly Father, siya po yung tunay na Ama at nag-iisang Ama lamang po. Dito sa lupa, sa langit. Walang iba kundi ang ating Diyos Amang makapangyarihan na napakabuti. Ano ang sabi ng Bible? Sa third point, honor and respect your Father in heaven. Ito po yung nais na maramdaman, nais na makita at maramdaman ng Diyos sa ating lahat, yung paggalang, yung respeto natin sa Diyos. Hinahanap niya po ito sa ating lahat. Sapagkat kapag nakita niya ang paggalang nating malalim at tunay at respeto at pagpapahalaga sa Kanya, meron po siyang pangako sa atin. Kung papaanong may pangako ang mga anak na gagalang at re-respeto sa kanilang mga tatay at magulang, ganun din sa mga mananampalataya na tunay na gagalang at re-respeto sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. In the book of Malachi chapter 1 verse 6 to 9, dito po ay naglabas po ng saloobin ang Diyos. At siya po ay merong dinaramdam dito. Sabi po ng Diyos sa Malachi chapter 1 verse 6 to 9, sinabi ni Yahweh sa mga saserdote, iginagalang ng anak ang kanyang ama at ng alipin ang kanyang Panginoon. Ako ang inyong ama. Bakit di ninyo ako iginagalang? Ako ang inyong Panginoon. Bakit di ninyo ako pinagpipitaganan?
Nilalapastangan ninyo ako pagkatapos ay itatanong pa ninyo, sa paanong paraan ka namin nilalapastangan? Verse 7, naghahain kayo ng karumal-dumal na mga handog, gayon may sinasabi ninyo, paano naging karumal-dumal ang aming mga handog? Hinahamak ninyo ang aking dambana. Kapag naghahandog kayo sa akin ng mga hayop na bulag, pilay o may sakit. Subukin ninyong handog yan sa inyong mga pinuno, sa kaya'y matuwa sa inyo. Tumawag man kayo sa Diyos, ay hindi kayo pakikinggan kung ganyan ang ihahandog ninyo sa Kanya. Church, naglabas po ng saloobin at damdamin ng Diyos dito. Ako ang inyong Ama. Bakit hindi nyo ako iginagalang? Ako ang inyong Panginoon. Bakit hindi nyo ako pinagpipitaganan? Iginagalang ng mga anak ang kanilang ama. Iginagalang ng mga alipin ng kanilang Panginoon. Pero ako, ang tunay na inyong Ama. Ako, ang tunay na inyong Panginoon. Pero patuloy nyo akong nilalapastangan. Nagtatanong pa kayo kung papaanong paraan nyo ako nilalapastangan at hindi pinagpipitaganan. Naghahandog kayo sa akin ng mga hayop na bulag, pingkaw, may sakit. Bakit hindi nyo subukang ihandog yan sa inyong mga Panginoon? Matuwa kaya ang inyong mga Panginoon sa inyo? Dahil dyan, kahit kayo'y manalangin, hindi ko kayo pakikinggan. Mga kapatid, sa pamamagitan po pala ng ating mga ginagawa, sa pamamagitan po pala ng mga bagay na ibinabagay natin, ino-offer natin sa Diyos, makikita po natin, maipapadama po natin sa Kanya ang mataas na paggalang at pagpapahalaga. Paano po natin siya ino-operan ng mga bagay na mula sa atin? Oras, panahon. Kapag ang mga oras, panahon at mga bagay na ito ay talagang ito ay mga the best offering. Ito ay nagsisilbing paggalang at pagmamahal para sa Diyos. Pero kapag ito po ay mga tira-tira na lang, mga retaso na lang, yung ating ino-offer sa Kanya, ito pala ay pagpapakita ng kawalang galang at hindi natin siya pinapahalagahan. Kaya mga kapatid, yan po ang tatlong uri ng fathers na ating pong napag-aralan. Na kailangan po at napakahalaga. Iisa po ang context. The three kinds of father. Biological father, heavenly father, and fathers in faith. Iisa po ang context na binabanggit ng Bible. Respect, honor, and love. Napakahalaga na maipadama ng bawat isa po sa atin ang respeto, paggalang, at pagmamahal.